At sa huling kwento kung saan tayo natapos sa part 31, nang makatanggap ng nakakamatay na pinsala ang tatlong lalaki matapos atakehin sila ni Jiang Kai, at sa pagkakuryusidad ng kalaban kung paano pa siya nakakagalaw ay ibubunyag ito ni Jiang Kai sa kanila, at sa pagpapatuloy ng kwento sa part 32. Sa gabi bago ang Guild Challenge Tournament, sa lugar ng Guilds of the Gods sa Ghost Star Planet, makikita si Jiang Kai na nakaupo sa fountain na malalim na nagmumuni-muni. Dumating si Su Wanwan at dahan-dahan lumalapit sa kanya. Habang naglalakad ay sinabi niya kay Jiang Kai na mukhang medyo abala siya nung habang sila ay kumakain ng hapunan at tinanong niya ito kung ano ang iniisip niya ngayon. Lumingon si Jiang Kai sa itaas na pinagmamasdan ng magandang liwanag ng buwan, sinabi niya na kinabukasan ay magsisimula na ang Guild Challenge Tournament, at si Huang Da ay kinamumuhian siya hanggang buto at alam niyang gagawin ito ang lahat para lang talunin sila sa laban. Bagamat hindi alam ni Jiang Kai kung ano ang diskarte nila na gagamitin laban sa kanya, at dahil halos umaasa siya sa kanyang mga punyal ay sa tingin niya na malamang tatargetin nila ang kanyang sandata. Tinanong siya ni Su Wanwan at gusto niya malaman kung may plano na si Jiang Kai para doon. Tugon ni Jiang Kai, kung naalala niya ang misteryosong barahan na nakuha nila sa treasure chest ng Mutated Fallen Corpse King, at sa barahan na iyon ay may 70% siya na tsansa na magagapi niya si Huang Da ng mag-isa. Gayunpaman, napahalukip-kap siya ng braso at sinabing hindi lang si Huang Da ang kanilang haharapin, at ang paggamit niya ng gayong misteryosong baraha ay may kaakibat na side effect sa kanya. At kung wala silang tamang stratehiya ay may posibilidad ang kanilang matagumpay na pagpatay sa kabuoang koponan ng Instant Kill Squad ay mas mababa pa sa 60%. Binuksan naman ni Su Wanwan ang kanyang storage system, tila may hinahanap na isang bagay at dahil naibigay na niya sa kanya noong nakaraan ang Beginner's Phoenix Tears ng kinakalaban nila ang Mutated Fallen Corpse King, ay may sinusubukan siyang eksperimentuhan na potion para magamit nila sa Guild Challenge subalit, sa kasamaang palad ay hindi pa siya masyadong naging matagumpay sa pagkumpleto nito. Kinuha niya ang isang uri ng gamot at pinakita niya ito kay Jiang Kai, at tinawag niya ang hawak na gamot bilang Namung Pill, at sinabi niya kay Jiang Kai na sa kasalukuyan niyang attributes matapos ang 1 minutong pag-inom ng Namung Capsule, ay maaring maibabalik ang kanyang katayuan na ginagawang pansamantalang maibabalik sa 50% sa pinakamataas niyang kondisyon. Idinagdag pa ni Su Wanwan, na gayunpaman meron din nakaakibat na side effects ang Namung Capsule. Sa loob ng 1 minuto bago matuno ang capsule ay mahuhulog siya sa isang estado ng kabuoang paralisa. At bukod pa doon ay meron itong sobrang mahigpit na kondisyon, bago gamitin ang capsule ay kailangan na muna niyang dapat ubusin ang lahat ng kanyang mental energy at kung hindi ay hindi ito magkakabisa. Napabuntong hininga na lang ang binibini, nababahalang binanggit niya na ang pagiging ganap na paralisado ay lubhang mapanganib lalo na sa isang buhay o kamatayan sa larangan ng digmaan, at ang pag-aktibong pag-uubos niya ng kanyang mental energy ay walang pinagkaiba sa pagpapakamatay, at sa sitwasyong ito ay mag-iisip na lang daw siya ng iba pang paraan. Subalit, nagulantang ang dalaga sa naturang ginawa ni Jiang Kai, ang paghawak sa kanya sa balikat nito ng biglaan at ang paglapit ng mukha ng ating bida, ay nagdulot sa dalaga na lumitaw ang pamumula ng kanyang pisngi, at sa unos ng saya ng nararamdaman ni Jiang Kai ay pinuri niya si Su Wanwan at manghang-mangha sa kanya dahil lagi siyang binibigyan nito ng solusyon lalo na sa mga ganitong kritikal na sitwasyon. Pinahayag ni Jiang Kai sa kanya na dahil sa Namung Capsule ay may kumpiyansa na siya na mapapatay nila ang buong koponan ng Instant Kill Squad, at ang kumpiyansa niyang ito ay tumaas na umabot sa 100%. Balik sa Guild Challenge Tournament, nang tinatagan ng ating bida ang kanyang sarili matapos mapatay si Huang Da at maramdaman ang pagkaubos ng kanyang mental power, maingat na muna niyang inoobserbahan ang mga kalaban kung magiging abala ba ang kanilang atensyon sa kanyang koponan bago niya gamitin ang Namung Capsule, upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Sinulyapan niya ang bangkay ni Huang Da na dahan-dahan nawawala sa ere, at sa pagkakataon na ito ginamit niya ang sandali para kunin at gamitin ang Namung Capsule at isubo ito sa kanyang bibig. At sa sandaling malunok na niya ang capsule na ito, ay mabilis siyang nahulog sa estado ng pagkaparalisado at mananatili siya sa ganoong sitwasyon bago matuno ang Namung Capsule sa 1 minuto.
At balik sa kasalukuyang eksena, muling tinawag ni Jiang Kai ang kanyang mga punyal matapos mapatay ang tatlo sa kanilang kalaban, gayunpaman, hindi na niya ito maibubunyag sa tatlong lalaki ang dahilan kung paano siya muling nakagalaw dahil sila ay tuluyan ng namatay. Samantala, natagpuan pa din ng kalbo ang sarili sa pagkabigo, ang kanyang mga pag-atake ay nagiging walang silbi lamang sa gamit na kalasag ng kanyang katunggali na alcoholics. At habang si Ruan Yu naman ay tinatanong sa kalbo kung nakikipaglaro ba siya ng tagutagwan sa kanya. Labis ang pagkadismaya sa sarili ng level 40 fighter class na kalbo na palagi na lang sablay ang kanyang mga pag-atake. Subalit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang mabilis na presensya ni Yuan Zhu sa likuran na palihim na umaatake sa kanya. Ngunit dahil sa bilis ay huli na siya bago pa man makareact sa pag-atake ni Yuan Zhu, at sa huli isang nakamamatay na pinsala ang kanyang natanggap. At sa kanyang huling sandali, pinagtataka niya kung paano iyon nangyari. Bumagsak ang katawan ng kalbo sa lupa, at sa ibabaw ay matikas na nakatayo si Yuan Zhu na ipinapatong ang espada sa balikat. Tiningnan niya ang bangkay ng kalbo at sinabihan ito na kailangan niyang tandaan na karangalan nitong mamatay sa espada ng pinakadakilang mandirigma sa mundo. Dumating kaagad si Ruan Yu, labis ang kanyang paghihinagpis at hindi niya matanggap ang nangyari sa kanyang ilusyonadong kabiyak, humagulgol siya ng iyak habang yakap-yakap ang kalbo na katunggali. Lumingon siya kay Yuan Zhu sa galit, at tinanong niya ito kung ano ang dahilan kung bakit niya pinaslang ang kanyang sweetheart. Bahagyang natatawa si Yuan Zhu sa mismong tanong ni Ruan Yu sa kanya, at sinabihan niya ito kung biro ba iyon, at hindi naman niya kailangan ng rason para ipaliwanag pa sa kanya dahil siya ang pinakadakilang mandirigma sa mundo. At dahil dun, nakuha ni Yuan Zhu ang kanyang interes at dahil pumanaw na ang kanyang sweetheart ay siya ang magiging kapalit at ang makakatanggap ng kanyang mga halik. Bago pa man gawin ang kanyang ninanais na gawin kay Yuan Zhu, sinabuyan siya ng berdeng usok na mabilis pumulibot sa kanyang paligid, na naging dahilan sa biglaang paglaho ng kanyang kalasingan. At sa ilang saglit lang matapos malanghap ang usok ay nakaramdam siya ng matinding pagkaantok at pagkahilo, at ang katawan niya ay mabilis na bumabagsak sa lupa. Nilapitan ni Jiang Kai si Ruan Yu na nakahandusay, habang hawak ang isang bagay sa kanyang kamay, ay maswerte na lang daw ay naghanda si Su Wanwan ng ilang lata ng self-defense spray para sa kanila lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Pinagmasdan niya si Ruan Yu at napagtanto ni Kai na mukhang kakailanganin pa nila na maghanda ng ilan pang lata ng self-defense spray dahil mas lalo pang lumalala at nagiging nakakakilabot ang drunken state ni Ruan Yu. Pagkatapos ay tumayo na si Jiang Kai, lumingon siya sa dalawang binibini na tumatakbo papalapit sa ating bida, tinanong niya ang dalawa at kinamusta. Nang makalapit na si Huyan at Su Wanwan sa kanilang kapitan, nagpakita sila ng masayang ngiti at tugon ni Huyan kay Jiang Kai na wala siyang kailangan ipag-alala pa dahil okay lang sila. Sa kabilang banda naman, ang mga bangkay ng Instant Kill Squad ay nagsisimula ng magliwanag at unti-unting nawawala sa ere. Dumating ang babaeng host sa kaganapan para ideklara ang nanalo sa preliminary round sa pagitan ng Fire God Squad at ng Instant Kill Squad. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita sa entablado ay biglang lumitaw si Yuan Zhu sa harapan niya na nasa ilalim pa din ng estado ng pagkalasing, na inaakalang ang babaeng host ay kalaban kaya't hinamon niya ito na harapin siya at kalabanan. Isang malaking tandang pananong ang lumilitaw sa ibabaw ng ulo ng babaeng host, at nagtataka kung bakit bigla na lang itong humihiling na hamunin siya. Natigil sa pag-uusap at pangangamusta ang tatlo nang marinig nila ang mapaghamong wala sa kung saan ni Yuan Zhu, mabilis na lumitaw ang takot at pangamba sa kanilang mga mukha. Kaagad pinigilan ni Huyan at Jiang Kai si Yuan Zhu na nagpupumiglas, sinusubukan naman pakalmahin ito ng ating bida sa pamamagitan ng pagsabi na siya na ang numero 1 mandirigma, at sinabihan rin siya ni Huyan na hindi nila maaring kalabanan ang taong iyon. Tumaas ang balahibo ng babaeng host sa takot, at para makalayo na siya kay Yuan Zhu ay mabilis niyang idineklara ang pagkapanalo ng Fire God Squad sa match na ito, at pagkatapos ay pinaalalahanan niya ang koponan ni Jiang Kai na mangyaring maging sa oras sila para sa kanilang ikalawang round ng kanilang kompetisyon bukas ng alas 8 ng umaga.
Kumaripas na ng takbo ang babaeng host papalayo para sa kanyang kaligtasan, habang si Yuan Zhu ay sinasakal si Jiang Kai gamit ang kanyang braso na paulit-ulit na sinisigaw kay Jiang Kai na sinasabing lagi niyang tatandaan na dedepensahan at poprotektahan niya ang ating bida. Wala naman ibang magawa si Jiang Kai kundi yakapin si Yuan Zhu para pigilan ito na maiwasan na gumawa pa ng anumang bagay na mapanganib. At dahil sa labis na kahihiyan ng ating bida sa idinulot ng dalawa ay tinawag niya si Su Wanwan at Huyan para makaalis na kaagad sa arena sa lalong madaling panahon. Nagsimula na silang umalis sa entablado, hawak-hawak ni Jiang Kai si Yuan Zhu para dalhin ito papalabas sa arena. Habang matagumpay naman na inaangat ni Yuan Zhu ang espada, tinitingnan ang mga manunood at binigyan ng babala kung gagawa man sila ng gulo sa kanila. Napapahalakhak na lang ang dalawang binibini sa sitwasyon na ito. Bitbit naman ng dalawang tao si Ruan Yu upang dalhin ito sa loob ng infirmary. Samantala, nanatiling naiwan sa ganap na pagkatulala ang mga manunood sa entablado, at napagtanto nila na ang rookie na Fire God Squad ay tinalo ang Instant Kill Squad na may mahabang record ng mga tagumpay sa Guild Challenge Tournament. At sa ilang saglit lang isang malakas na hiyawan ng mga manunood ang dumadagandong sa loob ng arena. Pinaunlakan nila ang koponan ni Jiang Kai sa magandang pagpapakita sa kanila ng magandang laban, at ilang mga ingay ng pagkamangha bukod kay Yuan Zhu ay nakuha din ang kanilang interest kay Ruan Yu sa pagpapakita ng pagiging mabangis nito sa laban na nagawang habulin ang level 40 na kalaban, at ang misteryosong propesyon ng ating bida ay nag-iwan sa kanila ng katanungan lalo na sa kanyang overpowered na armas na baraha. Nasisiyahan naman ang tagagabay sa resulta ng laban ng ating bida, habang sa tabi ay nakahalukip-kap at nakangiting sinabi ni Hong Shuam sa tagagabay na naiintindihan na nito kung bakit niya sila partikular na dinala dito sa entablado para manood ng laban ng Fire God Squad. Samantala, hindi makapaniwala ang instructor na mananalo sila Jiang Kai sa laban. At gaya ng inaasahan ni Lu Jun sa ating bida na kahit ang koponan na pinamumunuan niya ay gumagawa ng mga hindi inaasahang galaw, at sa tingin niya na nasasabik na si Commander Wei Ying tungkol sa bagong resulta ng evaluation nila. Isang tinig naman ang kumuha ng kanilang buong atensyon at napalingon sa kanilang likuran. Tinawag sila ng professor upang ipakita sa kanila ang resulta ng evaluation ng laban. Iniulat niya sa dalawa ang pagsusuri sa performance ni Yuan Zhu na umabot sa SS rank level. Samantalang si Su Wanwan naman sa laban ay hindi pa gaanong masuri ng propesor dahil hindi pa ito nagpapakita ng iba pa niyang abilidad kaya't ito ay nanatili pa din sa kanyang rating na C rank level. Ikinagulat naman ito ng instructor dahil wala pang naitala na SS rank level sa syudad ng Jiangzhong sa planetang Earth, at ngayon pa lang nila nasasaksihan ang gayong SS rank level na nasa antas pa lang ng mas mababa pa sa level 40 sa mahabang panahon. Labis naman na namamangha si Commander Lu Jun na kung nakamit na ni Yuan Zhu ang ganoong rank level ngayon pa lang, ay papaano pa kaya kung umabot pa daw siya sa antas ng level 60 o higit pa sa kanyang propesyon, ay maari siyang direktang makakapasok sa War God Temple's preparatory camp ng Shengyao Kingdom. At inilarawan sa kwento ang mga ilang naglalakihang gusali, at isinasalaysay ni Vice Commander Lu Jun na para harapin ang mga laganap na Beast Gods, ay ang bawat bansa ay nagtatag ng National Level God Temples at Local Level War God Temples, at ang mga templo na iyon ay gumawa ng preparatory camps para piliin at sanayin ang mga taong may talento at may potensyal upang maging war gods. Makikita ang isang mandirigman na nakatayo sa tuktok ng tambak-tambak ng mga bangkay, at isinalaysay ni Lu Jun na may dalawang paraan para makapasok sa preparatory camp. Ang una ay batay sa ganap na pambihirang aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban ng namumukod tanging individual sa ilang mga layer ng pagkilatis at pagpili sa local level war god temples. Ang pangalawang paraan naman ay ang mga individual na napili ng militar pagkatapos maabot ang kinakailangang antas ng propesyonal, na direktang makakapasok sa War God Temple ng Shengyao Kingdom pagkatapos ng pagsusuri at rekomendasyon ng militar. Gayunpaman kakaunti lang ang dumadaan sa ganitong paraan, na makikita ang isang mandirigma na nakatayo sa gitna ng bulwagan at sa ibabaw ay may ilang mga matataas na opisyal.
At balik sa eksena, pinahayag ni Instructor Sulanlan na ang direktang pagpasok sa War God Temple ng Shengyao Kingdom ay mahirap na paraan na kahit ni isang tao sa Shengyao Kingdom ay hindi magagawa ito sa loob ng isang taon, at hindi niya talaga inaasahan na mayroong potensyal si Yuan Zhu. Lumingon naman muli si Vice Commander Lu Jun kay Professor Lee upang itanong ang resulta sa pagsusuri kay Jiang Kai. Tumingin si Professor Lee sa ibaba na may bahagyang dismayadong ekspresyon, at sinabi na hindi niya ito masukat. Nabigla ang Vice Commander at ang Instructor na nagtataka, at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng Propesor. Pinaliwanag niya ito sa pamamagitan ng holographic system, na dahil ang datos ni Jiang Kai ay nagpapakita ng matinding hindi pagkakapare-pareho. Ang una ay ang antas ni Jiang Kai na nasa level 20 ay masyado lang daw pinagrabe ang mga attributes, lalo na kung isasaalang ang kanyang propesyon na hindi pa nila ito alam. At ang pangalawa na dahil ay nakukulangan pa rin siya sa katangian ni Jiang Kai kung ikukumpara sa top-tier level 40 powerhouses, at isa pa sa mga datos na kanyang nakita na ang pag-atake ni Jiang Kai ay may hindi kapani-paniwalang mapangwasak na kapangyarihan. At sa isang subok niya sa pagsusukat ng atake ng ating bida ay epektibo itong umabot sa isang hindi makatutuhanang pinsala na nasa 24,000% na sadyang hindi kapani-paniwala para sa kanya. At tungkol naman daw sa barahan na armas ng ating bida ay wala silang nakitang anumang kaukulang datos ng armas matapos ang pagsusuri, gayunpaman nagdulot pa ito ng pag-malfunction sa sistema ng programa ng kanilang pagsusukat. Ang tanging bagay lang na maaring makukumpirma ni Professor Lee kay Jiang Kai ay ang tuntunin niya sa pagganap ng labanan, na bagaman ito ay nanalo sa pamamagitan ng pagsorpresa sa kanila ng kanyang bagong kakayahan, na naging dahilan sa kanyang hindi magandang kondisyon sa labanan ng masyadong maaga. At idinagdag pa niya bilang kapitan sa koponan, ay masyado niyang binibigyan ng kanyang mga miyembro ng kalayaan na gawin ang anumang gusto nila. Napahawak na lang ang propesor sa ibaba ng kanyang bibig at seryosong nag-iisip kung anong rating ang itatalaga niya kay Jiang Kai kung base lang sa kanya. Inilahad niya ang kanyang mga braso at sinabi sa kanila na pansamantalang bibigyan niya na muna ito ng D-rank level rating sa ngayon, at habang ang tingin ng instructor at ng vice commander ay parang nabigla at tila hindi nasisiyahan sa binigay na rating ng propesor. Nagsisimula ng dumilim ang kalangitan, maririnig ang boses ni Lu Jun na iuulat niya ang final result ng pagsusuri kay Commander Wei Ying at dahil sa pagsusumikap sa trabahong ito ng propesor ay nagbigay ng pasasalamat si Commander Lu Jun sa kanya. Pagkatapos nun, habang naglalakad papunta sa sofa si Lu Jun ay mariing nagbigay ng opinyon ng instructor sa kanya na hindi siya sumasang-ayon na ang rating ni Jiang Kai ay nasa D-rank level lang. Marahang naman na umupo ang vice commander sa sofa, at sinasang-ayunan ang pahayag ng instructor na hindi lang sa D-rank level na iyon ang ranggo ni Jiang Kai. Inis naman na sinabi ng instructor sa kanya kung bakit hindi ito tumutol sa pagbibigay ng hindi katanggap-tanggap na rating ng propesor kanina. Ngumisi lang ang vice commander sa instructor, at para sa kanya ang pagkilatis ng propesor kay Jiang Kai ay hindi mali, kundi ang buong modelo ng pagsukat ng programa, na binuo ng hindi mabilang na mga pioneer na nagbubuod ng malaking halaga ng mga datos. At sinabi ni Lu Jun na ang paraan ng pagsukat kay Jiang Kai gamit ang sistemang iyon ay tiyak na magkakaroon ng problema, at tinanong niya ang instructor kung naisip niya na ba kung mayroong isang tao na tinatahak ang isang landas na ganap na naiiba sa sinuman. Ngumiti ito nang may halong pananabik sa kanyang mga tingin, at sinabi niya na katulad ni Commander Wei Ying ay inaabangan din niya ang susunod na pagtatanghal ng ating bida. Sa sumunod na araw sa Shengyao Kingdom sa Ghost Star Planet, naglalakad na patungo sa lokasyon ng Guild Challenge Tournament si Jiang Kai at ang kanyang koponan para sa kanilang susunod na laban, at maririnig ang tinig ni Huyan na sinasabing dahil andito na din naman sila sa gusali ng parmasya, ay iminungkahi niya sa kanila na bumili na ng mga sangkap na herbs sa paggawa ng self-defense spray. Pumasok na sa loob ng parmasya ang Fire God Squad para bilhin ang kanilang mga kailangan sa paggawa ng spray, at sa pagpasok nila ay binati sila ng lalaking may-ari ng parmasya kasama na ang kanyang katulong at tinanong kung anong mga medicinal herbs ang hinahanap at kinakailangan nila.
Binanggit ni Huyan ang mga ilang herbs na kinakailangan nila. Tumugon naman ang lalaking katulong na mayroon silang eksaktong mga medicinal herbs na hinahanap nila at sinabihan na maaring sumama sila sa kanya. Biglang napagtanto ni Jiang Kai na nawawala sa pangkat si Su Wanwan, lumingon siya upang hanapin ang binibini. Nakita niya si Su Wanwan na nakatayo lang sa kabilang panig ng parmasya, habang tinitingnan ang ilang mga bagay na nakadisplay. Nilapitan niya ang binibini, at napansin ni Jiang Kai na nagbebenta din pala ng mga formula scroll ang parmasya. Ang kumuha sa buong atensyon ni Lady Su Wanwan, ay ang isa sa 3 formula scroll na nakadisplay. Kinuha niya ang isang formula na nakakuha ng kanyang interes, at sinabi na isa itong poison formula, at nagtataka siya kung bakit hindi niya nakita ang formula na ito sa trading office. Abangan sa part 33 ng kwento, ang inaabangan ng lahat na paghaharap ng Fire God Squad ni Jiang Kai laban sa koponan na Falcon Squad ni Xu Feixiang. Magagawa kaya ni Xu Feixiang na pira-piresuhin ang katawan ni Jiang Kai? At kung nagustuhan mo ang kwento na ito ay i-hit mo lang ang subscribe button, please paiwan na din ng like at comment sa video na ito, at sa muli ay kita-kita na lang tayo sa susunod na video.